Dumadami na nga ng competition ngayon pagdating sa big bike category kasi dumadami na rin yung enthusiast at gusto mag long ride. Kaya naman may panibagong motor na naman tayo i-review na malakas ang laban sa market dahil 600cc, best for beginners and good for long term, at ang pinakamaganda dyan is inline 4. Tingnan natin ngayong araw ang specs and features netong SRK 600 GS. Tara! I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. I just wanna have fun. Pagdating sa front looks, kita nyo na agad yung isa sa nagpa-stand out sa kanya. Aesthetically pleasing talaga ang motorsiklo na ito. Super minimalist lang siya at the same time, super compact. Meron tayo ditong fender and very minimalist lang yung kanyang mga decals dito. Nakasulat din ABS, maliit lang. Both sides and napakalaki po ng kanyang suspension. Inverted shocks na rin po ito, isang to. Ang tawag nila dito is Marzocchi Telescopic Upside Down Fork. Tingnan nyo na may headlight niya. Meron lang tayo ditong isang projector lamps and then split LED na ilaw. And then nakalagay lang is QJ motor. Para siyang may crystal dito. And then of course, di mawawala yung daytime running light. Ayan o, napakaganda. Pati yung turn signals niya, biglang lumitaw dito sa magkabilang side. LED na rin po yan, of course. So syempre, meron naman tayo ditong 320mm na dual hydraulic disc. Of course, with ABS na rin po ang isang yan. At maganda sa kanya is naka-Brembo caliper na po siya. So siguradong maaasahan siya. At hindi siya basta-basta. For the tire size naman po, meron tayo ditong 120/70/17 and of course, tubeless na rin sila. Meron lang tayo ditong black mags and then konting mga decals lang. Tapos parang ang ganda rin ng fender niya, yan, kitang-kita. May aesthetic shape siya dito na kapag natatamaan ng mga liwanag ay nagkakaroon ng ibang mga lines. Telescopic spring oil dump. Ito, kakaiba yung shocks niya nandito sa gilid, Nedises. Siguro ibang-iba ihahatid sa atin na suspension nito or riding experience. Kaya excited na rin ako ma-test drive ang isang to. Nakalitaw din yung chassis niya dito. And of course, minimalist lang. May nakalagay dito SRK 600. TJ motor na emblem and then GS and then konting decals lang na orange na pop up. Sabay meron din dito mga air intakes. Daming going on eh. Isa pa sa napakalupit sa kanya na Nedises is yung kanyang underbelly na exhaust. So super slick and malinis lang dito sa side na to. And of course, dito naman sa likod ng bahagi Nedises, meron tayong konting decals lang with some QJ 600 GS 3A na nakasulat. So sa side view niya Nedises, makikita naman natin napakaganda rin talaga ng motor na to. We also have Brembo calipers here and single hydraulic disc. ABS din po yan, of course. Para sa rear tires naman, meron tayo ditong tire size na 180/55/17. Tubeless tires na rin po siya. For the pillion ride, ito yung pinakatapakan niya. Rubber material to pero sobrang seamless ng pagkakadesign nila kasi halos hindi mo mapansin yung rubber dahil matte black din yung pinaka-paint job nung metal material niya. For the tail part naman ng kanyang body, kung makikita nyo, medyo patulis siyang ganon kaya nakakapagpa-add ng character dito sa motorsiklo na ito. At the same time, yung kanyang fender ay parang nakakabit lang dito na metal material. Ayan o. Sobrang slick lang niya. Pero meron naman siya backup na tire hugger para hindi masyado tumalsik kung saan yung mga putik at dumi tuwing umuulan. For the rear view Nedises, super minimal lang nung kanyang pinaka-taillight pero napaka-compact looking. Ayan siya oh. Dito lang siya, napakaliit lang niya no. Pero visible pa rin po yan. And of course, meron din tayo designated na plate light and reflector. Added visibility sa atin sa gabi. Yung mga turn signals naman niya nakalitaw dito. Napaka-creative sa akin ng part na to. Itong pinaka-bakal na nakalitaw dito for the rear fender. Yung mga turn signals niya, medyo ingat na lang din tayo no para hindi natin mabali. For the screen Nedises, meron tayo ditong 5 inches na TFT panel. Ayan o, napakaganda po niya. Lalo na pag umiilaw na, makikita mo yan all the information that you need like yung trip meter, speedometer, tachometer, all that stuff that you need para sa inyong biyahe. And also, hindi natin syempre pwede ma-miss out na meron siyang USB ready na po na charging port. Maglagay ka lang syempre dyan ng mga cellphone holder dito, pwedeng-pwede ka nang mag-charge, diba? And of course, meron din tayo dito na matte painted na naked handlebar. Ayan, nakapagpa-rugged looks talaga siya, diba? On the right side, we have here our switches para sa ating ilaw. Kung gusto mong patayin, buksan, or park light lang. And of course, meron tayo ditong kill switch, activate, and electric start. Meron din tayo ditong configuration switch para sa ating display. So dito sa itaas is yung enter. Sa ibaba naman is yung select. For the left side, we have here our switches for the high beam and low beam. Also, meron na rin po siyang built-in hazard button. Meron din tayo ditong turn signals left and right, and then off, and then busina. May built-in na rin po siya na passing light. Siyempre, yung handle grip siya Nedises on the regular side lang siya, pero
napakasarap po ng feels once na hawakan natin siya. Matte finish naman yung kanyang pinaka-balancer sa dulo. Also, one good thing about this is nagustuhan ko rin yung pinaka-lapad or taba ng kanyang stem for our side mirrors. Yung side mirrors niya parang teardrop. Ang ganda ng shape. But it's very visible and kitang-kita naman natin yung mga nasa likuran natin, both left and right. Para naman sa kanyang tank kay NSS, meron tayo ditong 15 liters of fuel tank capacity and kung makikita nyo yung style niya, napakaganda rin po niyan. Para siya may patusok dito sa part na to. Tapos dito pala sa medyo side niya is merong carbon-like material. Napakaganda oh. So parang two color naman yung kanyang pinaka-fairings for the tank, which is dito sa part na to is matte and then parang gunpowder naman dito sa part na to. Ayan oh, ganda oh. Dahil medyo slim na siya dito sa part na to, so madali lang siya i-grip ng ating mga leg kapag liliko-liko tayo. Sa mga big bike kasi, we can't do much pagdating sa mga seats. Pero itong isang to, parang napaganda pa rin nila yung seat. Very minimalist lang yung kanyang itsura, pero compact. Pag kinapa mo siya, napakalambot niya. Two-tone din with double stitches. Matte dito sa gitna para hindi tayo masyadong madulas-dulas. And then, black lang naman dito sa magkabilang gilid. May QJ Moto din na naka-engrave dito. Silver metal naman dito sa part na to. And then, of course, meron pa tayong room for a pillion ride. And meron din silang kapitan. So, kung gusto mong mag-angkas, possible pa rin sa motorsiklo na ito. Siyempre, for the engine, dapat palaban din. Hindi lang siya basta palaban yung itsura. Dapat pati yung engine sumasabay din. For the engine, we have here liquid-cooled dual overhead cam, 600cc, and of course, inline 4 na po siya. So, napakaganda ng tunog ng isang to. Kaya napakalakas ng laban niya, di ba? Meron din po tayong 6-speed manual transmission with the bore and stroke of 62mm by 45.2mm. For the performance naman, we can expect a maximum power of 60 kilowatts at 11,000 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 51 Nm at 10,500 RPM. Ganun po kalakas itong motorsiklo na ito. So, hindi siya talaga basta-basta. For the colors na available na NSS, meron tayo ditong orange, meron din siyang black, and then meron din siyang gray. Ang SRP po nito is 498,000 pesos. Pero dahil discounted price siya, magiging 468,000 pesos na lang. Sa mga gusto naman mag-installment, mag-down payment lang kayo of a total of 141,869 and then magpa-monthly kayo for 3 years na 6,952. Para sa inyo, NSS, sulit ba ang SRK 600? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. I just wanna back, turn around, business.